Mercedes, ikaw munang bahala dito sa bahay, ha? Nay, di ba nagpaalam ako na may group project kami ngayon? Hay nako, sa susunod ka na pumunta. May lakad kami ng mga barkada ko ngayon. Nay, importante po yun. Pwede ba? Ayoko sirain yung pangako ko sa mga barkada kung lalabas kami ngayon. Ayoko mapahiya, no? Nay, paano po yung mga bayarin ko sa project ko? Huwag mo nga akong inisin, bata ka. Makakapaghintay yon. Itong mga barkada ko, hindi. Naintindihan mo? Nay, ilang project na at ilang beses ng ganyan ang sinasabi ninyo, pero wala pa rin kayong naibigay kahit na isa. Ang kulit mo ring bata ka, no? Magbayad ka kung kailan kita bibigyan. Nay, ang gaganda naman ng mga damit na yan. Dapat lang. Kailangan ko makasabay sa mga barkada ko. Meron po ba kayong binili para sa akin? Tumigil ka nga dyan, Mercedes. Anong binilang sinasabi mo? Wala! Nay, puro luma at punit-punit na po yung karamihan sa damit ko. Eh di tahiin mo. Titingin na lang ako sa mga ayoko isuot na damit ko para ibigay sa'yo. Nay, hindi naman po kasya sa akin yung mga yon. Nagre-reklamo ka pa? Eh di sikipan mo na lang. Kahit mamurahing damit man lang sana, hindi ko man matandaan kung kailan niyo ako binila ng bagong damit, Nay. Parang katulong niyo lang ako kung ituring. Oo, Mare, papunta na ako. OMC, saan ang punta mo? Bis na bis ka. Ate, may lakad kasi kami ng mga kaibigan ko. Eh, asan ang pamangkin ko? Nandiyan siya sa loob, ate, naglilinis. Sige, alis na ako. Mercedes! Tita Gwen, mano po? Upo po kayo, tita. Mabuti po at napadalaw po kayo. Iha, bakit ganyan ang itsura mo? Mas matanda ka pa kaysa sa nanay mo. Tita, trabaho ko po kasi lahat dito sa bahay. Parang napapabayaan mo na ang sarili mo ah. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, tita. Lagi bang umaalis yung nanay mo? Opo, halos araw-araw niya pong kasama yung mga kaibigan niya. Ano ba naman yung nanay mo? Mas inuuna pa niya ang mga kaibigan niya kaysa sa gawaing bahay at sayo. Hayaan na lang po natin siya, tita. Baka pag nagsalita ako, pagalitan na naman niya ako. Huwag kang mag-alala, Iha. Kakausapin ko siya sa susunod na pupunta ako dito. Tita! Ano po? Oy, MC. Huwag mong sabihin may lakad na naman kayo ng mga barkada mo. Meron nga, ate. Bakit? Ano naman ang pakialam mo? Talagang may pakialam ako. Tignan mo nga yung sarili mo at niyang anak mo. Mas mukha ka pang dalaga kaysa sa kanya. Kasalanan ko ba na mas magaling ako magayos sa sarili ko kaysa sa kanya?
Magaling mag-ayos o piling dalaga ka lang? Tita, tama na po. Ni hindi mo nga mabilhan ng bagong damit yung anak mo, samantalang ikaw, Tita, tama na po. Masama ba makipagsabayan ako sa mga kaibigan ko? hindi masama. Pero sana, inuuna mo yung anak mo. Pero iba ka eh. Pinapabayaan mo ang anak mo. Pagmasdan mo nga yung anak mo, hindi ka ba nahihiya sa mga nakakakita sa kanya? Paano niya maaasikaso ang sarili niya kung binigay mo na lahat sa kanya ang obligasyon dito sa bahay? Tita Gwen, pwedeng dun muna po ako tumira sa bahay nyo. Gusto ko po kasing magpahinga. Oo naman, Iha. Pwede kang tumira sa bahay ko. Anak, iiwan mo na ako. Pasensya na po kayo, Nay. Kahit andito po ako sa bahay, hindi ko po ramdam na may nanay po ako. Anak, Parang katulong lang po ang turing nyo sa akin. Ni hindi nyo nga po ako matanong kung kumain na ako pag dumarating po kayo. Wala kang ibang sisisihin kung bakit lumalayo ang loob ng anak mo sa'yo. Kasalanan mo ang lahat. Sandali lang po, tita. Kukunin ko lang po yung mga damit ko. Mercedes, Iha, huwag mo nang kunin yung mga damit mo. Di ba mga luma na yung mga yon? Mercedes, anak. Bibilhan na lang kita, Iha. Buti pa yung nanay mo, puro bago ang suot. Dalaga eh. Tara na, Iha. Bakit ganun? Gusto ko lang naman maging presentable ako palagi. Pero hindi ko alam, pabayaan ko ng anak ko. Ngayon, tuluyan na niya akong iniwan. Patawad kung naging buhay at feeling dalaga ang nanay mo. Sa pag-uwi mo muli dito sa bahay, itutuon ko na ang atensyon ko sa'yo. Pangako,